lessons from being a production assistant. Ito yung una kong position, no, pagdating ko sa Itbulaga. Isa akong production assistant. Pag production assistant ka sa Broadway nung time na yon, ikaw yung magmamanage ng mga OJTs. Ikaw yung mag-a-assist sa floor director. Ikaw yung magpapa-audition. Ikaw yung mag-guide sa mga nag-audition. Ikaw yung mag-guide sa mga audience, sa mga contestants, sa host, di ba? So, nag-a-assist ka sa kanilang lahat, no? Tapos, after ng show, asikasuhin mo yung mga bagay sa office ng production, di ba? Para bukas, madami kang ginagawa, no, sa production team. Pero ano to, mabigat na trabaho to, guys, kasi palakad-lakad at patakbo-takbo ka dito. Kasi live show eh. Depende na lang kung ma-assign ka sa pre-prod, sa post-prod. Pero pag live, talagang dapat mabilis ka, no? Papagupit na ako kasi yung haba na ng bangus ko eh. No? So yun, ano pa ba? Ang natutunan ko dito sa production team, hindi siya lifetime. Anytime pwede kang mapalitan, anytime pwede kang ilagay sa ibang department, anytime pwede kang ilagay sa isang object, yung bibigyan ka ng mga i-assign ka lang sa isang bagay na kailangan mong pagbutihan, gawin, pero kaya naman ng iba, alam mo yun. Hindi siya may tawag dito eh. Basta pa iba-iba yung objectives mo, no. So siya, hindi mo siya magugustuhan, guys. Magugustuhan mo siya kasi nakikita mo yung artista, nasa studio ka, malamig, yung mga marami kang mamimit na tao, dancers, artista, may free food. Saka yung pangalan na bit-bit mo, yung Itbulaga, diba? Feeling mo talagang isa ka ng artista eh. Kasi yung tingin sa'yo ng mga audience, para ka ng malaki yung tinapos mo eh, diba? Mataas yung tinapos mo, malayo yung narating mo eh, parang gano'n. Mahirap makapasok, diba? Pero ako, nakapasok ako, no? Mahirap maging production assistant, guys, kasi hindi siya nga, sabi nga, hindi to for life kasi walang forever dito, walang forever kasi imagine mo pag naging ka na, 30s, 40s, 50s, hindi mo na kaya gawin yung production assistant. Kasi ang production assistant parang nagbabasketball dyan eh. Kaya dapat mabilis yung isip mo. Alam mo yung mga nangyayari, ganyan. Ang lesson na mga natutunan ko, no? Ang lesson na mga natutunan. Medyo nawawala-wala ako Yun nga, nalipat ako sa one for all for one. Kahit ayoko naman. Kasi sila magde-decide niyan eh, yung segment producer eh. Pag ayaw ka na nila, pag meron silang bagong hire, ialalagay mo na nila sa sa studio. O kaya, basta siya eh, parang tau-tauhan lang dyan. Hindi permanent. Yun, naisip ko rin. Walang permanente dyan. Anytime pwede kang ilipat sa ibang
department. So, yun. Huwag nyo nga rin maging production assistant pa, guys, para advice ko na ito sa inyo, no? Kung mass-com kayo, mag-ipon na kayo agad ng maghanap na kayong work, office work muna. Mag-ipon kayo, tapos gawa kayo ng sarili nyong channel sa YouTube. Gawa kayo ng content. Yun na lang, kasi kung magbabala ka na mag-production assistant habang buhay, imposible yun. Mag-ipon kayo guys, kasi kahit maganda yung ginagawa mo, pwede kang alisin eh. Lalo na kung ang bagong production assistant na nahinire nila kamag-anak ni ganto, ni ganyan, diba? Sinuwerte lang talaga ako, nakapasok ako kahit wala akong kakilala, no? Ano pa? Yun yung lesson na ko. Buti nilipat ako sa One for All, tas naging floor director ako. Antindi nun kasi blessing yun kasi nagkasakit yung pinalitan kong floor director nun. Hindi ko naman gusto magkasakit siya, no? Pero parang inassign ako doon ni Lord para marami akong matutunan. Imagine mo isa lang ang floor director sa Itbulaga, sa studio, sa One for All. Hindi, dalawa. Dalawa sa studio, dalawa sa One for All. Imagine mo isa ako doon, no? Pero dapat talaga marunong ka sa production assistant kasi alam mo yung ginagawa ng production assistant para madali na sa yung pagiging floor director. Tapos aralin mo yung ginagawa ni director ng isa pang floor director na mas matagal sa'yo. So yun, medyo nakabisado ko naman na lahat, no? Kaya pwede nga akong gumawa ng TV show kung may producer lang, di ba? Yun lang siguro, wala nang maisip.